Get ready for a life-changing testimony. Let's give a powerful welcome to a 144 leader from the most highly favored network. Let's give it up for Haida Matulin. Ugayolo! Hallelujah! Hala, grabe na ginato kadaghan, no? Thank you, Lord. Woo! Good morning, GCE family. Ako di ay si Haida Matulin, a 144 leader of Daddy Pass and Mommy Pass. A primary 12 of my beautiful leader, Tizuzette Balaba. Under most highly favored, happily married. Asam da kung bana, uy? Basta way laing gwapo. Inahan sa 5 namo ka anak. Sa una, pangutanon ko, unsa gyud ang sekreto nga mahimong usa ka fruitful ang life. Akong tubag sa una kay kinahanglan ko gihanta, degree holder ta, kinahanglan maayo ka sa imong trabaho, o kinahanglan kabalo ka mo desisyon, or kinahanglan bright ta. Pero tungod sa akong mga na-experience, I've learned nga sa tanan di ay nga gihimo nato bunga nga resulta dili di ay sa atong pagpaningkamot lang, tungod kini bunga resulta sa grasya sa Ginoo. In John 15:5, I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. There was a time in my life nga nangutan ako, Lord, sakto pa ba ang akong gibuhat? Lord, asa naman ang akong breakthrough? Pero God reminded me in His Word sa John 15:5, ang nga dili makapamunga kung maputol gikan sa punuan sa ubas. Kung mawala ang atong connection sa Ginoo, mahimong busy ta, mahimong successful ta sa pananaw sa tao, pero mahimong walay kalinaw ang atong kasing-kasing. I learned nga, before I ask God to bless what I am doing, I need to make sure that I am connected with Him, kay siya ang naghatag sa tanang grasya or blessing. As I continue to pray, obey, and persevere, God began to open doors I never expected. He blessed my work, strengthened my family, deepened my faith, new contracts, and allowed us to be a blessing to others. What once seemed small and insignificant began to grow, from small beginning to fruitfulness. The seed planted in tears started producing a harvest of joy. Looking back, I realized that God working even when I could not see it. He was developing my character, teaching me patience, and preparing me for greater fruitfulness. Today, I can testify that God's promises are true. When we remain faithful, He brings growth in His perfect time. I learned to trust God's process. In Ecclesiastes 3:11, He had made everything beautiful in its time. Dili kinahanglan dali-dalion nato si Lord. Naay hustong panahon ang tanan. Sa una, pinakalisod nga butang para nako mao ang paghulat. But God has its own timing. Nakaagi ko panahon nga murag wala ko'y nakita nga resulta. Murag dugay kaayo ang tubag. I look back, realize, and nasabtan ako through His words nga samtang naghulat ko sa akong blessing, ang Ginoo di ay nag-andam kanako. Gina-process ko niya. Usahay dili pa ihatag ni Lord ang bunga kay giandam pa niya ang gamot.
ug usahay dili pa niya ihatag ang akong gusto kay gipalig-on pa niya ang akong karakter. Mao nga kung naa kay gihulat karon, ayaw paghuna-huna nga nakalimot ang Ginoo sa imo. He is still working. Kung gusto nato mamunga, kinahanglan pud nato dawaton ang pruning. Naay mga butang nga kinahanglan biyaan, naay mga batasan nga kinahanglan usbo nato. Naay mga relasyon, friendship, priorities, and attitude need to be cut. Dili jud nato usahay masabtan ang plan ni Lord. But I truly trust and surrender to God everything. In John 15:2, every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruits. Nasabtan ako through this word, nga dili di ay tanan, nga gikuha sa Ginoo kay pagkawala. Gikuha niya ang dili makatabang sa akong pagtubo, aron mas mamunga pa ko. Nakasabot pud ko nga ang blessing gihatag sa Ginoo dili lang para kanako. In Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang bunga sa atong kinabuhi, dili lang para sa atong kaugalingon. God blesses us so we can become a blessing. Ang atong kinabuhi, mahimong bunga pinaagi sa atong pamilya, trabaho, ministry, ug sa mga tao nga atong ma-encourage. Usahay, basin wala ta kahibalo nga ang usa ka pulong nga atong gisulti, usa ka pag-ampo, o usa ka gamay nga tabang mahimong gamiton sa Ginoo aron makahatag ta og paglaom sa usa ka tawo. Use my life as a channel blessing to those people in need. God provide everything to us in the aspect of finances, kana wala jud nagkulang si Lord sa amo. Na-meet jud tanan namo needs, sobra-sobra pa. Spiritually, financially, materially, and physically, gihatag jud ni Lord. Full package. Yes, ga-enjoy jud me sa blessing ni Lord while serving Him. I ask, Lord, unsa nga bunga ang gusto nimong makita sa akong kinabuhi? O kinsa ang gusto nimong mapanalanginan pinaagi kanako? God, answer me and give me people to take care. Karon, isiil nako o ga-enjoy ko atiman sa mga people nga gi-entrust ni Lord sa ako, sa among most highly favored women network. Kung ang akong usa ka butang nga akong ikapasalamat karon mao kini, I am here because God has been faithful to me. Kung na ako'y mga butang nga nakabot, God deserves the glory. Kung nakalahutay ko sa panahon nga gusto na kong muhunong, God gave me strength. Kung na ako'y mga bunga karon, God planted, God watered, and God made it grow. Mao nga dili nako gusto nga ang akong testimony mahimong istorya lang sa akong kalampusan. Gusto nako nga ang mahimong testimony kini sa faithfulness sa Ginoo. Sa akong kinabuhi, nakat-on ko nga dili kinahanglan perfect ka aron mahimong fruitful. Kinahanglan lang nga magpabilin ka kang Lord. Pwede kang kapuyon, pero ayaw pagbiya sa Ginoo. Pwede kang muhilak, pero padayon sa pag-ampo. Pwede kang wala pa makakita sa bunga, pero padayon sa pagpugas. Kay ang Ginoo nga imong gisaligan, dili gayud mapakyas. Ug kung tan-awon ang akong kinabuhi karon, makita nako nga daghan kaayong butang sa una nga akong giampo, apan karon nahimo na nga testimony. Ang uban nga akong gihilakan sa una,
karon akong gipasalamatan. Ang uban nga akong gihulat sa una, karon akong makita nga adunay purpose. Ug ang uban nga akong gihuna-huna nga katapusan na, gihimo sa Ginoo nga bag-ong sinugdanan. Tuod jud ko ani, na basta mohatag ka og tithes and offering, dili jud ka mahutdan. Dili lang financially, kundili spiritually and physically. Mao nga dili jud mi makalimot hatag sa bahin sa Ginoo, bisan unsa pa kagamay o kadako ang among income. Just give back to God. Ug kanunay namo gikuptan ang saad sa Ginoo in Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Teach me this, says the Lord, and see if I will not through open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. In Malakay 3:18, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. As a tither, you may run low, but you'll never run out. To God be all the glory.